Bestie, tara gawa tayo or mag-repack tayo ng mga pampalasa, laurel, pamintang durog at pamintang buo kasi naubusan na ako sa display ko. So, ayan, yung pamintang buo ko, yan na lang 3 piraso. Naubos na yung pamintang durog, dyan ko siya nakalagay. Tapos meron pa ako mga pamintang pino, so hindi muna ako gagawa. So, isa na lang din yung laurel ko. Ayan, so gagawa na tayo. Hindi ako masyado nagre-repack ng sobrang dami kasi ayoko nang natutuyo siya. So, gumagawa ko ng mga sakto-sakto lang. Mga tagtatatlong tali. Ganyan. So, let's go! Hi, bestie! So, for today's video, magre-repack tayo ng mga pampalasa kasi naubusan na ako ng mga condiments. So, laurel, pamintang durog, at pamintang buo. Meron pa kasi akong pamintang pino kaya hindi muna ako gagawa. So, as you notice, nakalagay siya sa mga ganito kasi pag bumibili ako sa palengke, normally, bumibili na ako ng 1/4 kasi mas mura siya. Tapos, i-repack ko na lang. Hindi ako masyadong bumibili ng 1 kilo or 1/2. Pa 1/4 lang kasi natatakot ako na baka masira siya. Sobrang tagal, baka maubos, o di kaya baka matapon, o di kaya baka sumingaw. So, mga ganung tendency. Pero kung sobrang mabenta siya sa lugar ninyo, why not? Pero kasi dito sa area namin, saktuhan lang. Kaya, pa 1/4 lang yung bili ko. Tapos, nilalagay ko siya sa mga lagayan para, syempre, organize. Tapos, i-repack ko na lang siya pag kailangan. So, kapag i-repack kayo ng mga pampalasa, syempre, kailangan nyo nun. Kailangan nyo ng plastic. Itong klaseng plastic. Ang size nito, ay hindi ko sure, walang nakalagay na size, pero ganito siya kalaki. Ganito siya kalaki. Yan. So, mura lang yan. I think, 3.10 or 3.15. Parang 3.10, parang ganun. And then, syempre, kailangan nyo ng karton. Ganyan. Mura lang din to sa palengke. I think 10 pesos or 20 pesos. Tapos ganito na siya karami. Ang tagal-tagal na nito sobra. And syempre, kailangan nyo ng sticker at bala. So, let's go! Mag-repack na tayo. Okay, may chance ako mag-repack kasi meron akong kasama dito sa tindahan. Tutulungan daw niya ako magtinda. Eh, nagawa naman na niya yung mga assignments niya. Tinayagan siya ng nanay niya na pumunta dito. By the way, yan si Thea, pamangkin ko yan. Anak yan ng kuya ko. So, mabait yan. Tinutulungan niya ako dito sa tindahan. So, since siya muna yung magbabantay, magre-repack ako. Pero nandito pa rin ako kasi syempre medyo nandito pa siya sa mga price. Tapos kung may mga items siya na hindi niya alam kung paano kunin. Kasi hindi niya paabot. So, tutulungan din naman siya. Pero pag yung mga malalapit lang, siya yung nalang. Kasi marunong na rin naman siya. And at the same time, tinuturuan ko siya kasi nga para as early as now, matuto na siya mag-business. Diba? Kasi, nung mga bata kami, ganun din yung ginagawa sa amin nila mama. Kasi nga, bata pa lang kami, meron na talaga kami karinderya, may sari-sari store na kami. And bata pa lang, tinuturuan na talaga kami na tumulong dun sa tindahan. Kaya, ngayon, yeah, this is my dream, childhood dream na magkaroon ng sariling tindahan. So, gawa na tayo dami kwento. Ano, masalita ka ano kung naman? Pwede ako makakabang. Ngayon, no? Kasi wala akong pera. Red horse? Wait. Ay, malaki lang po. Malaki lang po. Sige po, next time po. Wala, kasi ako hindi kasi bumili ng maliit kasi wala akong bote. Tsaka, hindi na lang bumibili. Pero next time. So, usually yung nilalagay ko sa isang balot is parang 2 dahon. Pero pag sobrang laki, isa lang, so fold ko na lang. So, ganyan. Ilan lang nilalaman eh. Minsan mo, ano. Shoot up to. Sure. Oh, yan. This is... Ito naman ba? Alright, I'm done with laurel. So, pakita ko. Ayan yung finished product ng laurel natin. Naripa ko muna siya. Ang ginagawa ko kasing diskarte, nire-repa ko muna. Usually, sa isang ganito, ayan, sa isang ganito, 15 pieces yung nilalagay ko. And gumawa ko ng 45 pieces. So, wala na akong laurel, kaya most probably bibili na ako pag namalengke para meron tayong stocks. So, yan. I-stapler na natin yan. Okay, let's go! Alright, I'm done. So, tatlo lang yung gagawin ko. Kasi nga, ayoko na masyadong madami. Dahil, baka kasi nasira. So, tatlo lang. So, this is the finished product. Bakit 15 per ano? Kasi may mga customer na bibili sila ng isang ganito. So, pag per piece, binibenta ko siya ng piso isa. Pero pag isang bundle, binibigay ko ng 10 pesos.
10 pesos pero 15 pieces siya. Parang ganun. Actually, kahit 10 pesos lang, sobra na yung tubo mo dito. Kasi, nakalimutan ko na yung exact amount nung binili ko. Kasi siguro 3 months na ata ito, hindi pa rin siya nauubos. Nakalimutan ko na, pero hindi lang siya times 2, times 3 halos yung tubo mo. Pag bumili ka ng mga ganito, mga paminta, mga laurel, ganyan. So, ipa-puncher ko siya para may sabit ko. Okay. Next, pamintang durog. So, same drill, yung diskarte ko, lalagay ko muna siya dito sa plastic, 45 pieces, then saka ko siya i-stick. So, let's go! Okay, I'm done. So, let me show you. Alright, so ito yung finished product ng ating pamintang durog. So, same drill, 45 pieces yan. And lalagyan na natin yan sa karton. Okay, let's go! Alright, I'm done. Sarap, pasya natin, tsaka ng patikas. Namatay yung video. So, nagmamadali na ako actually. Nung oras na pala. Time check. It's 8:30. Hindi na makikita, sobrang liwanag. 8:30 p.m. Nagko-close ako ng 9 p.m. Kasi may work pa ako ng 10 p.m. So, syempre, maliligo pa ako. Tapos, magsiset up pa ako sa kwarto. By the way, naka-work from home ako. So, yun. So, sa taas lang ako nag-work. Pero, hindi kasi ako pwede mag-work dito sa baba at same time nagtitinda kasi nagko-calls ako. And, syempre, madidistract ako sa trabaho ko pag, alam mo yun, may bibili. So, as much as possible na gusto kong magtinda at the same time, hindi pwede. Pwede lang yun kung siguro non-voice. Pero hindi voice kasi siya. So, kailangan focus. Alright, so we're done with pamintang durog. So, pamintang buo. Konti na lang siya. So, tingnan lang natin kung ilan yung magkakasya dito. So, let's go. Yung nano ko gumagawa ko na ating ano. Hindi sa Christmas ako. Okay, I'm done. So, nasimot ko siya. Wala na. So, pag namalengke ako sa susunod, yan, bibili na ako ng pamintang buo at laurel. Marami pa akong pamintang durog at pamintang pino. Yun na. Nakangati na ako. Ayun na matuloy. So, sticker na siya. Hindi ko siya papakita sa inyo kasi konti lang yung finished product. Siguro baka isang ano lang ito. Sticker na natin. Alright, I'm done. So, since konti lang, nakagawa lang tayo ng isang kalahati. Sayang oh. So, parang hindi ko na yung kakat, assist ko na yan siya. Yun nga. So, this are the finished product ng ating pamintang buo. Pamintang durog. At ng laurel. So, isa-isa, isang pack, isang ganito is 15 pieces. Pwede siyang benta ng 10 pesos. So, yun lang mga kasali, bestie. So, if ever magaganto kayo sa tindahan ninyo, I suggest bumili na lang kayo sa palengke ng 1/4 to 1/4 or 1/2 kilo. Then, i-repack nyo na lang siya para times 2, times 3 yung tubo ninyo. Kaysa yung bibili kayo ng ganito, then, tapos bibenta nyo siya ng piso, parang 5 pesos yung tinta nyo. Mas malaki, sobrang mas malaki yung magiging tubo nyo pag kayo mismo yung magre-repack. So, yun lang. See you again on the next one. Bye, bestie!